Magaling ako mag-Dota nung high school eh. So, hi guys. Q&A vlog muna tayo. Sagot tayo ng mga questions today. Di ako marunong mag-intro eh. So, simulan na natin. So, from Yexel D. Balandres. Sir, memorize mo ba lahat ng variables? Hindi. Sa programming, wag kayo magme-memorize. Baka mabaliw kayo. Never do memory. Basta wag kayo mag-memorize. Ayun. Kasi usually nag-iiba-iba kasi ang syntax niyan eh. For example, nag-aaral ka ng PHP, then na-switch ka sa project ng ibang 'di ba? Kinabisado mo yung variables ng mga paano mag-set. Then naglipat ka ng language. So magiging kabisote ka. So, mas maganda, kunin mo lang yung logic, then yung syntax naman, na-adapt naman yung syntax. Pero yung logic, yun yung mahalaga. So, huwag kayong magkakabisado pag nag-aaral kayo ng programming. Next question is Tommy Ranyola. Sir, is it still advisable to learn programming through books this 2023? So, 2023 pa tong tanong niya. 2024 ko na nagawan. Most of the books na hinahanap online shop is 2006. Siguro pag mga algorithm, pero yung sa languages kasi, mostly deprecated na. So, marami naman ang means para mag-aral ngayon. Panahon namin, puro Google lang talaga eh. Ngayon, marami na. May ChatGPT na, mas mabilis. Tapos, usually, marami ng existing documentations ngayon na pwede mong basahin. So, mas detailed na compare dati. Ayun. So, yung sa book siguro, yung mga techniques na mga algorithm techniques, mga, ano pa yan, applicable pa yan ngayon. Pero when it comes on languages and sa pagko-code, nababago na kasi yun eh. May mga release every quarter. So, mas prefer ko online na ngayon. Saka ang dami ng resources online. Da-download mo na lang, libre pa. Next question from Nino. Python mahirap? Python, actually, based on my research, Python yung pinaka mabilis aralin dahil more on, para ka lang nag-i-English. Yun. Tsaka more on sa mga nakapanood ko ng mga tutorial na for beginners, Python yung recommended nila kasi para ka lang nag-i-English language. Kaya mahirap siguro pag newbie ka, but sa akin na nag-aral akong Python ngayon medyo mabilis naman ako naka-adapt kasi ayun, siyempre, matagal na ako nagko-code. Question number 5. Anong course kinuha mo? Graduate ako ng BSIS and ACT, Bachelor of Science in Information System and Associate in Computer Technology. So, dalawa yung diploma ko. Sana mapansin, sa pag-code ba ng mobile responsive, need talaga mano-mano yung style or mas madaming paraan? May mas madaling paraan. Sana mapansin, pa-blur na lang ng pic ko kung hindi okay. Usually kasi pag meron kang mga custom styles, yun talaga yung mamano-mano mo yun. Pero yung mga built-in na, for example, gumagamit ka ng Tailwind Bootstrap, meron ka nang gagamitin doon ng mga breakpoints. So, gagamitin mo na lang, tatawagin mo na lang through class. Ayun. Usually, ang minamano-mano na lang ngayon, yung mga custom styles mo mismo. For example, yung mga custom designs ng website na ginagawa mo. So, yun yung talagang kailangan mo manu-manuhin. From Adrian Marquez. Lods, ano magandang gamiting IDE for web dev? VS Code lang. VS Code lang gamit ko eh. VS Code number 1. Mag-install ka na lang ng mga libraries, mga extensions. Sorry, extensions pala. VS Code lang talaga ginagamit ko eh. Yun lang. Bakit ka po nag-IT? Magaling ako mag-Dota nung high school eh. Yun yung sagot niyan. Ano lang. Mahilig ako mag-computer. Ba't ako nag-IT? Anyway. So, ayan. Bye, guys.